Therefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Ye have not rendered evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Sabay-sabay. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po ang pala sa aming po, Lord. Maraming salamat sa inyong mga biyaya, blessing, Panginoon, magpapala, pagproteksyon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, araw-araw sa mga ginawa nyo at pinag-provide kayo ng pangailangan. Napakaraming bagay, blessing, even mga simpleng bagay, buhay, kalusugan, kalakasan, Panginoon, ability, gawin ang dapat namin gawin, skills, and even ang aming isip, Panginoon, ay ready. Even now na tumanggap ng pupala galing sa inyo. I pray na ang thankfulness, maging attitude namin. Ito po yung maging normal sa amin, Panginoon. Hindi kami maging sarili, hindi kami maging masyadong mag-expect sa ibang tao, sa inyo. I pray, maging thankful kami. Patunan namin to learn. Dahil ito naman ang aming inyong deserve, Panginoon. Ito makakabuti rin sa amin. So, yun po. Lang po, Lord, as the rest of the day, kayo magpala. Again, kayo may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapo na po. Hingal ako Good morning sa lahat. Good morning po. Mga sir at madam. Magandang tingnan, no? So, today, ay actually karamihan ng Thanksgiving ang Baptist. Kasi malapit sana eh. So, marami ba kayong blessing? Magbit natin kanina, may mga nakalimutan pa nga. I'm sure may nakalimutan pa tayo. Mga gumaling, graduate, no? Patuloy. Iba may honor, iba at least nakapasa. Ay maganda ay blessing talaga. So ngayon, title po natin, simple lang po tayo ngayong umaga kasi simple lang ng very basic itong ating topic, no? Binasa natin kanina, in everything, give thanks. So lahat ng bagay, problema, pastor, nagsubok. Sabi sa Bible, magpasalamat ka rin. Ang hirap nung wala kang problema, wala namang ganun. Hindi mo lang alam, baka. So, lagi tayo may problema. Pero maganda yung pagsubok na napapagtagumpayan at kasama mo ang Diyos para pagpagtagumpayan yun. Amen? Amen? Lahat yan. Ang boring naman ng buhay nang walang pagsubok. No? Kaya ito si Richie, ang kulit. Pero ang hirap nang wala namang, ang hirap din nung komportable ka masyado sa buhay, no? Wala ka sinisita. Ang ganda yan. Kontrolin lang. Siya na, natahimik dun Yung pala yun, mas bago kasi yung damit niya Yun lang pala kailangan Diyan ka lang maingay. So, dami pwedeng magpasalamat pagpasalamat. Lalo sila Lenlen to. Pag nakakita niya yung itsura niya, wala pa, no? Ilang months pa lang. Magbabago buhay niya, bad. Lalo ka magpapasalamat. Kahit may gastos ka, sabihin mo, binigyan ako ng Diyos ng ganito. Iba, wala ang ganyan Ang hihinayang, lalo yung mga bakla tomboy daw. Ang lungkot, miserable buhay ng mga yun. Papanggap lang ng pero yan, isa sa magpapasaya sa atin, mga anak. At inasa harapan natin, ito po yung picture ng mga pagpapala ng Diyos Kaya lagi meron tayong ganyan. So the fact na ang Panginoon ay pinagbubunga ang ating mga lupa. Kung tayo, binibili lang natin ganun pa rin yun. Imagine mo, may pambili ka, wala kang mabili. Famine yun, di ba? Salamat sa lahat ng bagay. Kaya dapat dito, ngayon ang title po natin, hindi paano, no?
The good attitude of thankfulness. Ganun lang kasimple. So, dapat tayo maging mapagpasalamat. Yun ang Tagalog nun eh. Kahit mas no, wala akong mapasalamat eh. Pwede ba yun? Wala akong bagong kotse this year eh. Si Brad, buti meron. Si Brad, kami, wala. Boy ka pa naman. Si Brad, lumalabo na yung mata. Kayo, mga bata, kompletong-kompleto kayo, di ba? Kayo mga nag-basketball, para kayo lumilipad. Nakakaingit din kayo minsan eh. So, kanya tayo ng blessing, kailangan tayo maging pasalamat. So, simple lang ito, no? Mayroon tayong 5 points ngayong umaga. Tapusin po natin ngayon, the good attitude of thankfulness. So, sana matuto tayo. So, may mga nakaraan, ganun na yung tema natin eh. Pero mas simple ngayon. So, meron tayong 5. Ito may finale natin to. So, dito muna tayo sa Deuteronomy. Niwala ka, Deuteronomy. So, itong chapter na to, yung madalas kinote ni Jesus mismo. Deuteronomy 8. Okay, so gaano kahalaga to, yun eh. Yun na yun. So, basahin nyo, pakibasa po, ready, go. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Okay, so ito po again inuulit lang ni Moses yung batas, mga nagbibilin siya. Alam niya at pinangako naman talaga yung pupuntahan ng Israel, ang bansang Israel ng panahon na yon, ay pinagpala. Madalas sinasabi dyan, land, ano yun? Flowing with milk and honey. May milk ba talaga doon nag-flow? Again, talinhaga po yun. Ibig sabihin, saan ba galing yung milk? Sa baka, ibig sabihin, yung pagkain ng baka, masagana din. Amen? So, ngayon, flow lang ng flow yung honey. Ganun din yan. Pag medyo maganda yung environment, maraming plants, maraming flowers, anong kinakain ng honey? Ng bees. Madami yan eh. Makinagkaralan nyo daw yung bees. Ang daming ginagawa yun sa ating environment. Yung nagpo-pollinate ng daw yung ibang halaman, di kailangan yun. Pero yung iba kailangan asin. Kailangan nilang may mag-pollinate. Hindi nyo ba yun? Bata, science. So kaya ang daming honey, ibig sabihin nun, talagang maraming pinagkukuhaan, masagana ang lupa. And therefore, yung mga titira dun. Pero pinapaalalahanan sila kasi pag nangyari na yun, okay, pag nag-aaral kayo kahit sa mga bansa ngayon mayayaman, hindi rin po maganda yung buhay. Parang maganda na hindi. And never kayo maiinggit. Lalo lang tayong Diyos. Sa Japan, South Korea, kumukunti ng tao doon. Yung mga may magandang trabaho, sobra naman ng talagang iniipit sila ng mga, talagang sa Japan lalo doon. Nakalimutan ko yung tawag sa kanila eh. Sino nakakaalam, yung tawag nung talagang magpakamatay ka hanggang, magtrabaho ka hanggang mamatay. May tawag sila doon eh. Ganun. Gusto niyo ba yung ganung buhay? So, iniipit sila ng mga kumpanya nila, hindi rin masaya. Kaya, ang panalangin natin actually, ang Diyos ang mag-provide. Kasi paapawin niya, kaya masaya yun eh, masarap yun. Pero wag nating, ano yung pangit sa pagyumamang ka na? Basahin nga natin, may paborito tayo dito sa Proverbs, mga bata. Pwede niyong abisaduhin to. Proverbs 30. Yan, dalawa lang yan, pwede kami doon yan. Ako na nagbabasa, sabi niya, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. So itong tao daw, kasi ito yung Proverbs. So ang maganda daw sa atin, ayoko maging mahirap. Amen? Ayoko rin maging mayaman. Ano gusto mo? Ayan, sabi, feed me with food convenient. Ano yung convenient? Yung sakto lang. Hindi yung magpapakamatay ka hanggang magkaroon ka ng napakadaming pera, nagpakahirap-hirap ka naman, bandang huli, ikaw ay nagkasakit kung ano man yan. So, hindi convenient yun. Gusto natin yung sakto lang. Makakain ka, medyo may konting layo ng konti,
Eh this year nga, parang nakapaggalaba kami, parang madalas kasi mag-birthday lang eh. Hindi nga masyadong ano lang, okay na yon. So ayaw niya daw ng mahirap siya, ayaw niya rin mayaman siya. Sakto lang. Kasi daw, lest I be fool, at alam niya daw, pag siya yung napakayaman na, ang madaming ginagawa ng maraming tao na yung mayaman na ang soul winning tayo, karamihan dyan, yayabang. Ang hirap abutin. Hindi nakakilala at di kumikilala sa Diyos. O gusto mo ba yun? Kaya ang panalangin niya, Lord, huwag mo masyado payamanin na yayabang ako, di ko kayang dalhin yung pagpapala. Kasi daw yun, pag ako yung masyado ng marami, baka i-deny kita. And say, who is the Lord? Sino ba ang Diyos? Yabang nun, no? Meron maraming ganun. Or lest I be poor, ayoko din na maging mahirap. Kasi pag sobrang hirap ko naman, medyo prone yan sa kasalanan din. Pagnanakaw, panluloko, di ba? And take the name of my God in vain. So ina-assume natin, ligtas to. Kaya ayaw niya maging masyadong mayaman, ayaw niya gusto masyadong mahirap. Kaya ganun po ang wisdom dyan. Tandaan niyo po yan. Kaya ngayon, magpasalamat ka kung nasaan ka. Eh, pastor, kung ako yung sobrang yaman, magpasalamat ba ako nun? Well, oo, lalo. Pero dapat maging wise ka nga, yun ang sinasabi dun eh. Pag ikaw yung tipong hindi ka na nahihirapan, easy ka na lang, tapos lahat pinupuri ka, pinobola ka, hinuhututan ka pala, di mo pa alam, hinahayaan mo lang kasi okay, you can afford naman. Ang hirap, ganoon din pag sobrang hirap mo naman, parang napakahirap din naman. So, kaya ang gusto natin, kaya sabi doon, balik natin yung si Deuteronomy, sabi niya, huwag kayong makalimot. Pag ikaw ay busog na, sapat na, di ba? Pag natalo na nila yung mga tao doon, nakasettle na sila doon, of course, malakas na rin sila, hindi nila sakupin, hindi hayahay, sabi nga nila, hayahay na ang buhay. Sabi diyan, thou shalt bless the Lord thy God. Ang una nilang pasasalamatan, pag sinabing blessed po, yung sabihin, papasayahin, di ba? Katatapos lang natin yan. Happy ka ba? Yung sabihin, pasayahin mo ang Diyos, paano? Ganon dapat ang ginagawa natin. Nagahin na ba tayo? Pinasaya ka ng Diyos eh, galing sa Kanya lahat yan. Tapos sasarilinin mo lang, nakalimutan ng Diyos, sino? Ba't ba ako yung mama? Magaling kasi ako eh. Swerte kasi. What? Hindi tayo ganun dapat. Maging mapagpasalamat. Alalahanin mo saan ang galing yung blessing. Kaya point number 1, lesson again natin, being thankful. Or in thankfulness, no good attitude of thankfulness. Paano tayo maging thankful? Thankfulness, sabi dito, stems out of the good we have received from the Lord. Tandaan niyo yun. Kasi pag hindi mo tinatanggap na ikaw ay meron niya kasi binigay ng Diyos, edi mayabang ka talaga. Ang swerte ko naman sa bansa akong Pilipinas na napakaraming blessing. Well, hindi rin. Pag hindi ka pinagpala ng Diyos, di ba? At kahit pa sa lugar, yung ba naman, nakapagpatayo siguro kung natin ng bahay na maganda, binaha naman kung ano man yan. Kung na landslide. Yung iba naman, maganda rin trabaho, napag-initan, nagkasakit, kung ano man yan. So, never natin kakalimutan ng Panginoon na siya nagbigay naman sa atin ng lahat ng yan. Amen? Yung sinasabi dito, nanggaling yan sa Diyos, yung mabuting bagay na yan. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat. Yung iba naman kasi ganito, may mga negative din naman na parang ewan. Kahit walang ipagpapasalamat, lahat tayo may magpapasalamat. Pero iba na, parang ano lang, OA lang ba? Lord, salamat sa wala naman. Di ba? So, hayaan natin kasi na dumating yun. At maniwala rin tayo na kaya naman lahat ng Diyos ibigay sa atin. Amen? Yan ang gusto niya. At actually, marami nang binigay sa Kanya. So, ilang point number 1, thankfulness stems out of the good we have received from the Lord. So, though actually, nung time nito kay Moses and the Israelite, wala pa eh. Sinasabihan pa lang sila, pinapaalalahanan. So, another na pwedeng point, hindi ko nasulat eh, no? Kahit ang mga bata, lagi kong, napansin nyo ba, lagi kong winawarning yan. Sinasabi ko na pwede kayo, baka after siguro, si Julia, kunwari, yayaman to after ganyan. So, sinasabihan ko na kayo ngayon pa lang. Ganon din ang Bible. Kasi pag hindi kayo nasabihan, lumaki ulo nyo, at nangyayari madalas sa Diyos, sinasakit ng ulo at
ano ng pastor. Yung pastor, may maraming kwento siyang ganun. Lalo pag nag-uumpisa sila, talagang biruin mo, nagsimula sa wala, yung pamilya, pinanalangin, tinuruan, pinagpala, biglang nawala sa church. Ano nangyari? Ibig sabihin, may kulang doon, di naging kumpleto yung kanilang paglago. Pero still, sayang na sayang. Hindi naging mapagpasalamat. Nagmalaki pa sa gawain ng Diyos. Ngayon ako, lahat ng bagay na pwede kong gawin sa inyo, ginagawa ko. At yung iba rin na alam ko, na makakatisod sa inyo, hindi mabuti para sa inyo, kahit yung ginagawa rin mga baptist yan. Lahat pa, inaalam ko yan, the best para sa inyo. Amen? Amen. So again, di ko rin sinasabing kasalanan lahat ng member, pero still, in general, yun ang pinapaalala sa atin. Pag pinagpala ka na, huwag mo kakalimutan sa nanggaling yan, huwag ka magmalaki sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Amen? Thankfulness stems out of the good that we receive from the Lord. Number 2. Dito naman tayo sa Psalms. Medyo basic lang to, no? Pero napaganda rin. Kasi po kahit sino sa atin, ayaw natin mga mayabang, di ba? Ito, kanta nyo to, di ba? Kantayin nyo nga. Basahin nyo na lang. Ready, go. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. Ulit-ulit, no? Pagpasok mo pa lang daw, kanina ba nagpasalamat ka na nagising ka pa? Sana, lalo kami, hindi naman. Pastorito, ganun ang lagi yung nasabi. Lalo pag may mga kilala ka rin na nabakunan eh. Bakuna na naman. Kahit ano pa yan eh. So pagpasok mo daw sa, ito kasi sa kanila sa temple eh. Sa atin, kahit kasi pagkagising mo pa lang, may pagpapasalamat ka na again, hindi lang to sa bibig. Ang tinutukoy actually dito, pag tinignan mo yung Bible, pag may mga feast sila, lahat siya may dala-dala yun. Ngayon, huwag kayong dadala ng kambing dito at panahon natin, pera na yan eh. Amen? Convenient na rin. So, pag ikaw ay pumasok daw sa courts, ibig sabihin, alam niyo naman yung temple, di ba? Tawag ng pinakabanal is yung Holy of Holies, hindi yung second, yung mismong tent. O kahit yung temple, ang tawag doon, inner court, ang tawag doon. Okay? Yung may candlestick, table, altar of incense, yan. Pero yung labas doon, kung saan pinapatay, kinakatay, andun yung altar, yun ang court na tinatawag, outer court. Okay, di lang basketball court yan ha. Alam yung court, basketball eh. Pero court din ang tawag doon, kaya sabi dyan, enter to his gates with thanksgiving, into his courts with praise. Yung sabihin, mag-sacrifice na naman yun, mag-o-offer sa Diyos, pero hindi ko yung, parang ayaw mong ibigay ba, parang ganun. Mantalang ang dami niyang ginawang mabuti sa atin. At lagi araw-araw. Kaya ito daw magpasalamat. So number 2, thankfulness introduce blessing and praise to our environment. Saan ko nakuha yun? Yun nga kasi yung sabihin, pag ikaw ay mapagpasalamat, sa umpisa pa lang, yung course parang nilalarawan yung environment natin. Alam nyo ba kunwari, sa church na lang, pumasok ka dito, parang sumba ko lang mukha mo. Kasi nga, Thanksgiving natin, kasi, pastor, mawawala na naman ako. Bumili pa akong prutas, Gumising pa akong maaga, bumili pa akong damit, So, yun naman yung damit. So, walang Thanksgiving, ano mangyari? Parang discourage ka rin, mukha mo palang discourage na. Amen? Kung baliktad, kung ikaw ay may salamat, Lord, salamat at kaya meron akong i-offer kasi meron kang binigay sa akin. Yun eh. Mas wala i-offering mo kasi meron kang binigay sa'yo. O di pagpapasalamat ka. At di ka naman pinipilit. Lagi. Kaya, napansin nyo dyan yung praise and bless, di ba? Ganun yun eh. So pag ikaw ay nakaka-bless, naunang-una si Kuya Jun,
Isa sa mga pinaka-adult dito. Ilan yun ba? 25 verse, Bad? Bad, 25 verse. Na-bless ka ba, Bad? Amen, ako na-bless eh. So nagpapasalamat, na-bless, magpasalamat, nagpuri. Hindi yung tao pupuri natin, pero ako nagpupuri ako sa Diyos dahil doon. Kung nakikita ko si Bad, dito pa rin. Dati, duda ako eh. Eh ngayon. Amen? Si AJ, nandito pa rin. At si Christian, nandito pa rin. Diba? Kaming mga pastor, ganun lang gusto namin, manatili lang kayo eh. Magtapat, umuunlad, nagpa-progress. Kaya ngayon, para ma-bless din yung iba, kung pisa pa lang, pasok mo pa lang, blessing na, magbatian na kayo, di ba? Yung maayos. Hindi dadali mo yung problema mo dito. Kaya thankfulness introduce blessing and praise to the environment. Ganyan po yan. Pag ikaw kitang-kita, hindi ikaw yung wala na naman ako. Sino kayo makakuha ko dito? Ganun lagi yung pag hindi ka thankful eh. Hindi ka thankful sa kung meron ka. Yung pag thankful ka, nabibless yung iba sa'yo. Iba nagpupuri, lalo ganun. Sabi kasi yung testimony ko sa mga diadem, talagang naano ako eh, nabago yung perspective ko sa buhay, maniwala ka, dahil sa testimony ng isa, dalawang tao. Na hindi ko ma-imagine yun na ako, lumaki ako sa comfort eh. Kasi pastor, wala akong mga ano dun. Pero mga nagtatapat pa minsan sa Diyos, sabi naman, even sa pagbibigay. Sa palagay, sino yung mapagbigay? Talagang giver sa church. Yung mayaman ba? Wala nga mayaman eh. Hindi nga makapunta dito eh. Yung mga giver talaga, yung pa, minsan yung wala, parang wala. Kaya blessing po yun. Number 1, thankfulness stems from the good that we have received from the Lord. Number 2, thankfulness introduce blessing and praise to our environment. Next. Psalms pa rin. Medyo bumalik yung sipong ko eh. Hindi ko alam bakit. Sino na ako na, no? Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, declare His works with rejoicing. Ulit-ulit niya sa pero sabi dito, let them sacrifice the sacrifice. Ano may sacrifice? Nabanggit natin kanina ng temple, di ba? Pag ikaw nag-sacrifice, parang yan, giving natin. Ganun din sila. Biruin mo, meron akong 10 baka. Hindi, ano ba? O tama, 10 baka. Kung na-tights na lang. O kaya, hindi nag-tights ka na, di isang baka na yung nawala sa'yo. Hanggang Thanksgiving pa ako. Lalo yung mga... ay, dito yung kambing ni dati, bilis talaga eh, no? Hindi mo na makakilala. Ito may baby dati. 2 buwan pa lang, adult na eh. So, kaya ngayon, sacrifice na naman. Ang sabi sacrifice, papatayin nyo, ibibigay sa mga priest, kakainin ng priest. So, ganun po ang Thanksgiving. Minsan magkahalo yan eh. Nagpapasalamat ka, pero may sakripisyo. Nawawalan ka, pero hindi ka malungkot. Kaya ang point natin, sabi dyan, let them sacrifice. Sabihin, let them, sabihin, hayaan mo lang. Alam nyo, bilang pastor, minsan gusto ko kayong pasayain lahat eh, kung kaya ko. Huwag na kayong magbigay, basta punta lang kayo. Kaya kung nahihirapan kayo eh. Eh di ba yun? Hindi naman kayo matututo. Let them sacrifice. The sacrifice of thanksgiving. Kaya tinuturo ko yan, minsan mahirap din yan. Alam ko na yan, may kasamang ano minsan yan eh, madalas. Sa amin, ganun din, dahil dito rin. Dito talaga inaalalayan ko kayo eh. Na siyempre wala ka naman trabaho, mahirap. Pero still, kailangan mong mag-sacrifice at magbigay. Yun po sinasabi dyan. Hindi nyo lang, ulitin ko lang ha. Kasi baka sabihin nyo dyan, ay magpasalamat lang naman eh. Lord, thank you ka lang ng thank you. Wala kang tithes, wala kang lalong offering, wala kang thanksgiving. Hindi po actually yung sinasabi dyan. Sinasabi dyan, let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving. Nagbibigay po yan. Malinaw ba? Mga tumatahimik na, ganun talaga eh. Ang hirap ng sa totoo lang.
At sabi daw, pag ginawa mo yon, by the way, yun nga, mag-sacrifice, nagbibigay ka talaga. Alam niyo naman yung word na sacrifice, di ba? Even sa panahon natin ngayon, hindi na tayo pumapatay ng kung ano-ano. Pero ganun din yun, pag binigay mo yung tithes mo, hindi pa Thanksgiving yun, ha? Nagsasakripisyo ka dun. Kasi pwede mong gamitin sa iba. Ngayon, bibigay mo lang sa church. Ay, lalo pa yung Thanksgiving. Pero sabi dito, pag ginawa mo yon and declare His works with rejoicing, kasama actually nun. Anong dinideclare? Nung panahon nila, yun nga, yung sacrifice. Alam nyo yung pinapatay, di ba? Ngayon, ano yung equivalent nun? So, hindi na tayo nagpapatay ng hayop kasi si Jesus na yung namatay para sa ating mga kasalanan, sa ating kapatawaran. Hindi natin ginagawa yun. Pero nung panahon nila kasi, may iba pang offering din eh. Yung mga meal offering, yung mga first fruit, yung mga, alam nyo na yun, tinuro natin last week yun. So, para yon sa temple, para yun sa mga nag-serve sa temple, mga priests and then the Levites. So, pag nagbigay ka daw, and declare His works with rejoicing. Kasi nasusuportahan mo yung church sa panahon natin na ngayon, ha? Anong ginagawa mo actually? Kahit kung na, hindi kayo kilala, pero actually, pag lumabas kayo dyan, si Pamela pala. Mga nilang mayaman si Pamela, kaya nag-ties na. Actually, sinasabi mo sa mga kapitbahay natin, sinusuportahan ko yung gawain dyan. Pag sinusuportahan ko yan, kung anong ginagawa ng gawain dyan, kung maganda yan, dinedeclare mo rin sa ibang bansa tuloy, sa ibang tao, na, anong dinedeclare natin dito? Yun, dinedeclare mo yun dahil ikaw yung nag-sacrifice. Nakikits ba? Ganun po yan eh. Kahit po ngayon na may mga tao kasi sobrang yaman naman, kung anong saan ginagastos yung pera nila. Kaya, ang dami-dami ng mga tag dito, yung mga GoFundMe, alam nyo ba yun? Mga nagaganon pa kayo, ha? Kaya sabi ng mga matanda, ang GoFundMe dati, magtrabaho ka. Tama rin naman, di ba? Pero uso na kasi ngayon yun, yung iba kasi walang bigay lang ng bigay. So ngayon, pag nagbigay ka sa isang cause, save the whales, kung ano man yan, save the dogs, o kaya climate change, kung ano man yan, sinusuportahan mo yun, at sinasabi mo, importante yun. Di ba? Kailangan ba yung whales na i-save? Diba? Dami yung So, ano yung importante dapat suportahan natin? Yung tanong. Lalo sa panahon ngayon, daming kulto, doon napupunta lang yung resources minsan. So, dinedeclare mo ngayon yung gawain ng Diyos. Pero ito na, may pagsasaya. Again, sa pagbibigay yan. Hindi ko lang kayang gayahin yung tawa ni pastor eh. May tawa siya eh. Joke lang naman yun. Pero pag nagbibigay ka daw dapat, hindi ko kayang gayahin eh. Joke lang naman yun. Tumatawa ka pa na sobrang saya mo. Joke lang yun. Pero yung sabihin lang, sa puso mo, amen. Hindi ko yung, kasi ayaw naman natin ng ganon. Na masama yung loob mo, hindi mo naintindihan, pero pinipilit ka. Napakapangit nun. Never kong pinangarap yun. Amen? Kaya gusto ko, ang style ko, nakakita nyo naman turo lang, ito yung katotohanan, i-persuade kayo. Dahil alam mo totoo yan, ikaw na rin yung magkukusa. Hindi si basta parang ang tawag sa ibang mga preacher, mga professional, sa totoo lang. Kaya walang gusto magpastor minsan. Ang dami ng, katulad kay Buloy. Pero yung may kumpara ka dyan, hindi parang kang nun, wala ka namang ginawang ganon. Ano gagawin ni Kibuloy ngayon? Bago sa kanya, kandidato ba? Sinabulo talaga itong mga Ganun na yung mga iso ngayon eh. Ha? Sa Maynila pa? Hindi ako na malaman ba? Nakaka-visit, pero ganyan na naging pattern ng mga yan, di ba? Dilema, ganun din. Kasi yung iba, either, biktima. So balik tayo dito ngayon. Ang isang tao daw na mapagpasalamat, nagsasakripisyo. Amen? Ganun yun, hindi pwedeng hindi. Kasi pag ikaw naman, sige magbigay kayo, ako hindi. Mayabang naman yun, hindi ka nakikipag-participate, di ba? Bahala kayo dyan. Huwag naman sanang ganun. At yun, ang point doon is, pag tinutulungan mo yung cause ng Panginoon, dinedeclare mo yung kanyang works. Kaya, anong point natin? Sacrifice.
Point number 3, thanksgiving is happiness in spite of the need to sacrifice. So, yun. So, kailangan magsakripisyo pero masaya ka. Gano'n naman eh. Actually, kahit trabaho, may masama. Sino nagtatrabaho dito masama loob? Ganyan nga, buti kung may kita ka eh. Pero nagtatrabaho ka. Ako, this week na naman, kaya medyo bumabalik yung ano. Wala, kailangan eh. Diba? Sakripisyo pero masaya. Ngayon, trabaho again, iba yung trabaho kasi meron kang monetary ano eh. Pero pag sa church, baliktad yan. Ako, walang binigay sa'yo. Pero actually, meron, pinapag-aaral ka naman, di ba? Tinuturuan ka eh. Pero kung kailangan mag-sacrifice, pero masaya. Okay? Sabi rin, for God loveth the cheerful giver. Gusto ng Diyos yun, yung masaya. Kaya sinasabi rin sa, yung inaalalayan kayo ng pastor na alam naman yung kakayanan nyo eh. Alam ko naman yun eh. So kung medyo china-challenge ko yung magbigay, alam ko yun. Ayokong mapwersa naman. Amen? Talagang di tama. Pero, kailangan talaga. Sakripisyo nga eh. Okay, next point. Dalawa na lang. Ang bilis. Colossians. Naisip ko kasi ako kayo ulit, no? Ready, go. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in God. Yun. Anong point dyan? Sino yung mga magkapasalamat daw dyan? O sino daw yung dapat magpasalamat? Lahat ba ng tao? Anyway, kasi lahat tayo ginawa ng Diyos eh. Pero lalo na, no, tinawag nating Ama ang Diyos. So therefore, anak tayo ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, saan ka pupunta? Biluin mo yan. Kaya point number 4, thankfulness should be our attitude as the saved. Dapat po yan. Kung ligtas ka, lagi natin, sa mga Baptist, ganyan eh. Alam nyo, pag nakakarinig kayo ng preaching sa labas, pasagi-sagi lang, hindi tinutukoy na ligtas, hindi tinutukoy na, pansinin nyo, minsan pakinggan nyo rin sila, para makakita nyo kung gaano ka layo sila, no? Diba, pinagpapalagay, may mga ibang talking points natin sinasabi din nila, pero hindi nila kiniklaim yun kasi alam nilang hindi sila ligtas eh. Kailan lang, mayroon kausap, Baptist din, hindi daw naniniwala na once saved, always saved. Baptist, hindi naman daw yun ng Baptist, wala kang alam. Kung ligtas ka, sigurado yun, forever, eternal life nga eh. Tapos tinanong ko, ano bang makakapagpawala ng kaligtasan mo? Siyempre, pag hindi na ako nagtapat, hindi na Baptist yun. Nakikibaptist na lang asar na asar. Nasa Baptist group siya, anong ginagawa mo dito? Naninira. So pag ikaw ay ligtas, ano bang hindi mo pwedeng pagpasalamat? Amen? Ligtas na ba si Jose? Amen, di ba? Ikaw ulit, ligtas ka na ba? Yung bigote mo. Di ba ibang-iba yun eh. So dapat tayo, mga ligtas, kahit ano pa ang problema mo, anytime mamatay ka, magkasakit ka, doon ka nakatingin eh. Lord, salamat po, ligtas ako. Pag tinignan mo ibang kulto, litong-lito, napakadali ng kaligtasan, hirap na hirap. Tapos ikaw, isa ka sa mga ligtas. Give thanks to the Father which had made us meet. Ito nga yun eh, no? Ngayon kasi pag sila yung partakers, kakain tayo, lahat tayo kakain. Ngayon tayo pagdadamutan eh. Pero yung pinaghahatian daw natin dito, yung inheritance of the saints in light. So marami pa actually, makakalupa rin. Pero maaalala mo talaga dyan, langit eh. Diba? Sa Galatians 3. Kung ikaw anak ng Diyos, therefore, kasama kang magmamana ng langit. Amen? Amen. Ay, langit lang. Hindi pa ba doon?
Yung iba maniwala kayo, okay, pag soul winner ka, doon yung ano eh. In a way, diba, ang hirap eh. Ganun din minsan, yung mga hindi naman soul winner, nahihirapan mag-soul win. Sabi ko, tiwala ka ba sa binabasa mo o hindi? Ikaw, alam mo yun kasi natulungan ka na, alam mo, sigurado, tiwala ka sa Diyos. Ibang tao, hirap na hirap. And the fact na naintindihan mo yan, naligtas ka, nanampalataya, and then therefore sigurado ka ligtas. So kahit ano pa mangyari sa atin, ano yung pwede mangyari sa atin na mawawala yung ating pagpapasalamat na ligtas ka? Wala na eh. Ay, nahirapan ako. Ilang taong nga may hirapan? Natin 50 years. Ilang taong ka sa langit? So, give thanks unto the Father. O, tapusin na natin para magpasalamat din kayo. Masyadong basic kasi ito, no? Last, Colossians lang din. Ito, dito natin tagalin. So obviously, mamaya yung ating finale na lang yung Thessalonians, no? So pero naalala niyo yung kanina binasa natin, anong context nun? 1 Thessalonians 5. Di ba? Rapture yun eh. 4 and then 5. Lumagpas yun eh. So magpasalamat ka talaga kasi ligtas ka. Pero dito naman sa Colossians 3, and above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which are ye also called in one body, and be ye thankful. So, ganun na naman, ligtas ka. Pero ang point natin dito, ano yung mapapansin nyo dyan? Parang kanina, sinabi natin, ligtas ka kahit anong mangyari. Ano meron sa iyo ngayon? Peace, di ba? Hindi ikaw yung parang pag hindi ka ligtas, ligtas kaya ako, hindi. Parang yung kausap ko. Ay, baka hindi ako gaano ka faithful na parang manatili ka sa langit. Wala kang kapayapaan kasi hindi ako faithful. Yung kausap namin, gano'n talaga, pinanindigan niya yun eh. Kaya number 5 and last, thankfulness makes peace rule in our hearts. Alam niyo ba yung rule? Naghahari or di ba, sa bahay daw, sino ruler sa bahay? Ha? Ang Diyos. Hindi, sa bahay lang, sa mga tao. Ang tatay dapat, ha? Pag sinabing rule, talagang namamahala yan. So, sino masusunod kung siya ang ruler? Yung ruler, sino nga sa bahay dapat? Inaalala ko lang kasi sa panahon natin ngayon, ha? Isang ganun eh. Kasi tatay, di ba? Ngayon, sinong mamamahala daw sa iyong puso? Kasi maraming environmental factor. Minsan natatakot ka. Ito yung masyado ka namang nagsasaya. Ito naman masyado kang naape. Ito yung emotion natin. Hindi mo wala kung saan pupunta eh. Pag hindi mo narurul. Diba? Nakakita naman yung taong hindi mapigilan yung galit. Kasi sa kalsada. Yung tao naman, iyak naman ang iyak. Hindi mapigilan. Sa church may mga gano'n, Pentecostal. Uy! I-preach ka, hindi naintindihan, umiyak ka na ng umiyak dyan. Di ba? Dapat may namamahala at may control at maayos. E paano kung talagang marami problema? Di ba? Isa yan eh, yung peace. Sa aking memory verse, paulit-ulit din yung peace. Honor, glory, honor, peace. So kasi pag walang peace, walang kapayapaan, magulo. Yan. So, pero pag thankful ka, kasi iniisip mo lagi, ako'y meron naman, kahit wala ako, meron pa rin, hindi ako wala. Amen. So, meron kang kapayapaan. Ay, kasi nakita mo yung kapitbahay. Parang yung kanta ba yun? Kontento ka na eh, kaso may nakita ka, ba't siya meron, ako wala. Ayun. Nag-iba ngayon yung ano mo. Ay, ibig sabihin, mas magaling siya kasi mas bago yung ano niya. Mas malaki, mas...
Kaya pag ikaw ay thankful, number 5, thankfulness makes peace rule in our hearts. Nasabi ko na pala, di ba? Pag nagpapasalamat ka, lagi ka mapagpasalamat. Mapagpasalamat kahit anong meron, kahit anong wala. Nagtitiwala ka sa Diyos, yun ang binigay sa'yo, yun ang para sa'yo sa ngayon. At minsan nga tayo mga, lalo pag naglilingkod ka, minsan talaga nag-iisip ka rin, ito lang ba sa akin? Ito lang mo binigay mo? Parang ganun eh. Minsan pag hindi ka na, nagbabalance. Dapat Lord sa amin, itong church namin, nagtuturo kami ng talagang solid na Bible, dapat kami malaki. Parang ganun. Kasi napapaganon din tayo eh. Wala kang kapayapaan. Hayaan mo lang payapa ka. Napakahirap din niya pag maraming tao masyado. Wala ka rin kapayapaan yan. Ayun, so sino nag-rule sa buhay natin? Nakikita mo yan eh. Iba kaya nakapera. Yan, yung mga kalaban ng Diyos eh. Takot, insecurity, career, yan, mga bata, yan. Nakikinig ba kayo? Na-observe ko kasi sa church. Yung iba, sayang naman to, siya pa yung pinagpala, siya pa yung nawala. Anong nangyari? Ganun ba yun? Pag pinagpala ka, mawala ka sa church, pag nakailang ganun, makikita ng mga nakakabata, ganun ba yung dapat yun? Wala, iba na yung nag-rule sa kanila. Iba kasi ang iniisip dyan, pag hindi ako sumunod sa boss ko, baka hindi ako promote. Iba, sumunod, di pa rin na-promote, o di bad trip tuloy. Hindi, gawin mo na lang yung kalooban ng Diyos para hindi ka tawag dito, pahiya, embarrass ba? Hindi. Yung, ano yung, napahiya. Ha? Bad trip lang nasa isip ko. Kasi nangyayari yun eh. Dismaya. Kung naglilingkod ka lang sa Diyos, kasi thankful ka, Lord, salamat mo. At least hindi ako, diba? Hindi lang ako walang trabaho, diba? Hindi mo lang ma-promote. Nakikita ko siya pa na-promote eh. Ano ba lifestyle ng mga yun? Baka naman ultimo Lunes hanggang Linggo na. Meron kaming gano'n, nag-i-email nung, ano to? Nagtatrabaho to. So wrap up ko na lang ha. Thankfulness stems from the good that we have received from the Lord. Yung maganda dito, meron naman lagi. Amen? Meron niya, kung nakatingin ka doon. Kung hindi ikaw yung attitude mo eh. Dapat di lang ganito sa akin eh. Nakikita ko, nakatakot ako sa mga ganun, bata pa lang. Bunta kasi mga kasi taas ng expectation sa sarili niya tsaka sa ibang tao. Bakit wala sa church? Si pastor, di naman masyadong magaling mag-English eh. Alam mo mga bata kayo, para English na. Natindihan mo ba? Gusto mo English ako dito? Baka hindi mo maintindihan. Ang vocabulary ko. Number 2, thankfulness introduce blessing and praise to our environment. Number 3, thankfulness is happiness in spite of need to sacrifice. Then, thankfulness should be our attitude as the saved. Thankfulness makes peace rule in our hearts. So, medyo nadaanan na natin ito. Naalala niyo yung kaya gusto ko yung ano natin dati. Yung magpapaalala sa iyo. Ano yung tayo natin dati? Yung pride, worth, and thankfulness. Yan. So, na-apply niyo na ba sa buhay niyo yun? Don't say I'm proud of. Yan lang eh, maaalala niyo yan. Ang laki magagawa sa buhay niyo yan. Pag narinig kang be proud of ganyan, sinasabihan ka na maging proud. Sinabi ng Diyos na wag. Sabihin, hindi ka proud sa akin sa ginawa ko. Magpapasalamat ako sa ginawa kong tama. Amen? Salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. May dahil pang gusto sabihin pero kuha nyo na eh sa I believe. Kaya gusto ko lang sabihin ngayon, sa pinali natin, balikan natin yung 1 Thessalonians 5. Ang mga
topic dito is, binasa natin sa una is end times, pero may mga pagsubok dito eh. Yan, maging sober, mapagmatsyag, alala ang Panginoon. Yan, comfort yourselves one another. Bakit sinasabi yung comfort? Kasi meron mga discomfort din yung mga tao. Yan, pag namatayan, may ano man yan. Yan. Now exhort you, brethren, warn them that are unruly. Madalas may mga bata eh. No? Comfort the feeble-minded, yung mga mahina. Suportahan yung mahina. Yan, kaya rejoice for in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus. Napakalinaw. Magpasalamat ka kasi yun ang gusto ng Diyos. Sa lahat ng bagay. Yun ang dapat mong ginagawa. Kaya nga naalala ko nung mga panahon na iba, no? Yung iba kasi hindi mo magpasalamat man lang. Ang attitude, dapat lang ginawa mo sa akin yan. Huwag tayong gano'n, amen? Pag binigyan ka, kanin! Wala na kanin. Wala nang ganun ngayon sa atin kasi naturuan eh. Yung mga aking paturo na wala na. So, ang ganda nung ganun, di ba? Yung mga naglilingkod, patuloy lang, masaya sila naglilingkod kasi walang, ano ang tawag sa ganung balahura ba tawag doon? Balasubas. In everything, give thanks. Ayun na, masyadong basic eh, no? Ayaw ng ganito eh. Okay naman. Salamat sa Panginoon sa maraming bagay. Ako, nagpapasalamat ako. Dito kayo. At sana natututo, nagpapatuloy. Mga basic, huwag niyo makakalimutan. Amen? Pray. Basa, aral, attend. Yan, pasalamat. Yan, sabihin ko sa inyo, yung ba, kahit mga bata, ano natin, yung offering, hindi natin masyadong inaano dito eh. Ngayon lang. May allowance ba kayo mga bata? Na 10 piso na receive nyo for this week. Ilan yung ibabalik dapat? Piso. Late naman, pasto. Di lang yun. Pero yun lang yung required. Eh wala naman nagbabaho siguro sa inyo ng isang linggo dito. 10 piso. Hello? Si ano nga, panay ang McDo eh. Ang McDo ngayon, magkano na? Nagbaon ka ng ano mang baon nyo siguro? Ayoko nang tanongin eh. Ha? Si Ray, nila... Hindi, si ano na lang tanong ko. Si Jana, magkano sweldo? Sweldo. Kano allowance mo? Isang araw. Ha? Ha? 350. Wow, sana all. Kaya pala. Kasi kailangan mo rin yun, di ba? Stephen kasi malapit lang naman yan. Kasi inahatid pa, oh. 350, isang araw. Si Jamie, may allowance pa yan sa school. Pambihira naman. Tatays ka ba? Abisa ko lang ginagawa yun, pero... Anong gagawin nyo? Ay, basta bata pa ako eh. Lalo yung matanda. Eh, basta sa pamilya ko to eh. Walang ano. Iba pa yung pagpapasalamat ha. Tithes pa lang yan. So, ibalik natin. Amen? Masanay ka na. Ako, again, magtatrabaho pa sa pamilya ko. Pero kailangan din natin yan. Amen? Imagine nyo na lang ang dahil natin magagawa kung marami tayo yan. At minsan, kaya minsan gusto kong dalhin kayo sa ibang church eh. Maayos na church. Ganun lang din yan. Walang pinagkaiba sa atin paano nagsimula yan. Minsan mas matindi pa nga eh. Diadem daw, ganun. O, bahala ng Panginoon sa akin. O, sige. Ganun yun. Eh, matindi sa kanila. Kaya silang paniniwala na ako, di yung inadapt eh. Sa kanila, mag-resign pa yung sa trabaho. Eh, mga ganun sila. Bahala ang Panginoon sa akin, mag-resign ako. Banda muli, mag-business din. Eh, oh. But anyway, hindi ang hirap, no? Amen? Pero, pag nakita mo paano pinagpala ng Panginoon ngayon, ganun. Eh, dahil din, pag bumisita ako, sabi nga sa inyo, talagang nalulula ako sa pagkain. Nakikita ko dyan, kanya-kanyang ano na yan, may program, may pagkain. May... pastor, ganyan na lang.
sinaturuan na. Amen? Hindi lang pera po ang blessing. Mga taong naglilingkod, may sariling kusa na, matalino na, ay, nag-ooperate na yun kahit wala yung pastor. Amen? Kahit mamatay pa si pastor, ipapalit sana. Amen? Ganun ang blessing dun. Huwag muna ako, ha? In everything, give thanks. Yun na yun. Let's pray, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakaraming blessing. Actually, iba nga, pinangako nyo pa lang, parang andyan na dahil I believe. Kayo na po yung mabuti. At kayo, nasa inyo po lahat. Sigurado po yung ano yung pangailangan namin. And even above, Panginoon, sa aming pangailangan. Minsan, gusto nyo rin mag-enjoy kami. Blessing pa above sa aming needs, Panginoon. So, ngayon pa lang, kapasalamat kami sa maraming blessing, Lord, so for this year, for the last year, and even sa in the future, Panginoon. Magtitiwala kami na as long as kayo po'y, lalo na pag kami naglilingkod, Panginoon, nakakaasa kami ng blessing, reward. But, panalangin, Panginoon, again, this time, ay nagpasalamat kami, wala kaming salita na. Halos wala na akong masabi, Panginoon. Anong pasalamat at pagpasalamat, kaya ang ginagawa lang namin maglingkod, tapat, at nakangako rin for the rest of our lives, Panginoon, kami po yung magtatapat. Samahan nyo kami, Lord, at again, magpasalamat kami sa napakaraming bagay na iba nga, hindi pa namin nare-realize na meron pala kami future na maayos, ano man yan, Panginoon. So I pray again, kayo po pasalamatan. Kaya rin magpala, Panginoon, patuloy, bawat isa. Minsan, kailangan namin wisdom, Panginoon. So, tuloy-tuloy lang. Hingin namin ang wisdom, kami naman po yung palain. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name, pray. Amen.